Day 3 tayo ngayon ng ating project na engine swap kay Stariray. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa namin yun dito. Ayan, so napagdesisyonan, kakatingin na hanggang doon. So ile-level natin dito para maluwag na. Tapos yung talangka, ito kakatingin na rin natin. Madali na gumawa ulit ng butas na ganyan. Kasi ito yung naging plano eh. Yung talangka ng big body, ito yung gagamitin namin. Naglalak din naman eh. Ayan. So kukunin namin tong talangka. Tawag dyan talangka ng mga Pinoy. Kunin namin yan. Di tornilyo lang naman yan. Doon sasakay yung makina sa rear engine support. Dito sa front. Tapos yung sa gilid, ganyan. Dito, patong. So magiging Corolla, big body, GLI yung ating pangilalim. Kailangan makuha natin to. Una, pampatibay. Pangalawa, dyan sasakay yung makina sa likod at sa harap. Alalay dito sa panggilid. Tapos yung axle, siyempre, kunin na rin namin yan. Pero magpuputol tayo. Kasi nga, mahaba to eh. So gagawin nating maiksi. At yung kabila, putol. Marami naman ang gumagawa niyan. Maraming pwedeng gawin. So, ayan. Yun ang plano. Kaya kinakat na. Kasi may iba na to yung ganito doon sa Corona, sa Starlet. May iba na yung pwestuhan ng rack and pinion. Useless na rin naman. So, cut na natin. So, talagang para magiging owner type jeep yung loob ng engine bay na maluwag. Tubo-tubo na lang siguro. Or square tube or yero. Malalaman natin. Abangan nyo lang. So day 3 pa lang tayo. Napakadami na nangyayari. Abangan nyo yung mga susunod pa mamayang hapon. Umaga pa lang. Ayan na, nagayat na ng todo. Magtatabas pa tayo bandang itaas, kuya. May manipis pa nakaharang sa taas. So, ayan, maluwag na. Kabilaan yan. Ayun. So, nagdadala ngayon ay ito. Itong part na ito. Yung upper part. Ayan. Tapos, pag naikasa na, tsaka tayo maglalagay ng mga pampatibay dito sa baba. Gagawa natin ng bagong chassis yan. Align lang muna natin yung makina tsaka transmission. Gumamit na tayo ng lifter para mapantay natin yung tayo ng body. Tapos sa engine, itong pambuhat natin. Engine. Yan. So pantay na ngayon ang tayo niyan. Hindi magiging tingala yung makina. Ayos. Pwesto tayo cooling system. Dito yan kasi ilag tayo sa tambucho. Kakat natin tong gero na to. Yung mga headlight natin, grill, ano na yan, hindi sabit na lang siya. Baga, modified na talaga siya. Parang ganito na yung gagawin natin. Cut na tayo dito. Okay? Andito na tayo. Nakalas na ng mga Solar Boys na main character natin. Ang pangilalim ng ating Corolla GLI. So basically nakikita ninyo, ito na yon. Lilipat natin sa Starlet to
Papaiksiin lang natin. Compress lang para magdikit lang. Kasi masyadong wide ito eh. So putol, putol. Pagdidikitin, tapos papatibayin natin ng todo. Sa pin sa ilalim, sa pin sa ibabaw. Kapit tayo dun sa chassis. Kapit sa chassis. So hindi na yan para maputol pa. Dati kasi nakabolt lang yan sa Corolla, big body. Pero ang gagawin natin, pag na-mount na natin to sa Starlet, full weld na gagawin natin dito para talagang wala nang iwanan. Kulang na lang pakasalan. Ayan. So, puputulin din yung axle kasi mahaba yan. Putol. Tapos, siguro mag V-cut tayo or ikaw lang, pwedeng mag-respline tayo dito. Marami tayong pwedeng gawin para maging matibay. Pero ginagawa talaga yun kahit sa mga race cars. Minsan ginagawa yung pinuputulan. Dugtong. Kailangan lang magaling lang yung magmamachine para balanse at talagang matibay. Kagandahan dito, hindi naman manual yung sa atin na para pakamutin mo ng pakamutin, ibitaw mo ng ibitaw, matik naman to. So, swabe lang. Malamang sa malamang, tibay pa rin yan. Ito naman, palit na tayo, magko-coilovers na tayo para maliit na lang yung bilog niya dun sa may tower ng shock. Okay? So dito yan. Ito na ngayon, ang update. Kanina nakita nyo nagka-cut. Ngayon nagka-cut pa din. Pero mas malaki na yung mga natabas ngayon. Talagang naubos na. So kung medyo malikot ang imahinasyon mo, nagigets mo na kaagad kung anong mangyayari dito. Yung mga hindi naman tatamaan pero na-cut, dun maglalagay tayo ng pampatibay. Yung mga angular bar, angle bar, tas may square tube din tayo ilalagay. May tubo. Yan, tas sasakay na siya dito sa talangka. Dito na yun eh. Hanggang dito na yun, yung talangka niyan. Grabe. Tinapyas na rin pala yun nandito. Ito yung fender liner na gawa sa yero. Tinapyas na kabilaan. Dito sa muka, nagtapyas na rin. Kung makita nyo, ganito yung kanina, naging ganito na. Real steel mga kaibigan. Real steel kami dito. So, ito kasi yan yun. Pakita natin. Ito na yung cooling system niya, aircon, condenser. Ganito yan. Nakapwesto yan ng ganyan dyan. Basically, yan na itsura niya pag natapos. Pero aatras pa kasi may jack lang yun. Dito yan nakapwesto. Nakailag sa headers. Yan. Tama-tama. Alam niyo yung mga EK, yung mga Civic na 90s. Maiksi lang talaga radiator noon tsaka condenser, di ba? Hindi naman nag-overheat basta-basta. Basta okay lang yung cooling system tsaka yung block nila. So, ibig sabihin, yung ganyan kalit na radiator, kaya niya talaga. Basta malagyan natin ng magandang fan, thermostat, water pump na bago, mga hose. Yan tayo i-overheat na. So, yung sa kaya ng grill, paano na? Ano lang naman yan eh. Gagawa ka lang, kukunin ko lang yung tinanggal na ganito. Madali ang grill. Alam niyo, pag nakakita kayo ng mga drift car, nakakita kasi ako noon sa R33. Talagang wala nang laman loob pag inangat mo yung hood, tubod na lang. Pero pag dinigyan mo sa labas, kumpleto. May fender, may hood, may grill, may headlight. Kumpleto siya. Pag inangat mo lang yung hood, sobrang walwal na nun dito kasi kailangan niya makaliko na sagad. Ganyan din yung halos mangyayari dito. Imbisiero, tubo. Gagawan din namin ng mga fiberglass na mga covers para pag tag-ulan, hindi siya magtatalsikan sa loob. Fiberglass na lang. Adali na yun. Ito na yung mga nagayat na parte niya. Okay? So, ayan yung suspension system niya. Tambucho, pinutol na rin namin. Para, alam mo yun, hindi na siya nakaharang-harang muna. Iibahin din naman ang pwesto niyan. So, ito. Yung sa Alto, ito yan. Yung kanina, yung pinakita ko yung sa big body. Okay. Mabubuo na tong Lego natin. Third day pa lang tayo. Day 3 pa lang. Dami na nangyayari. So, abangan nyo yung mga susunod. Sige. Hila. So, taglat mo na siya sa may patagilid sa dashboard. Higaan mo na. Yan. Okay.
Ang pagtatapos ng day 3, mga kaibigan. So, nakita nyo, nakatanggal na yung kadena. Ibig sabihin yan, may inuupuan na yung makina natin. Ito na. Yun, oh. Ayan na siyang inuupuan. Ano lang yan, temporary. Hindi pa final yan. Kumbaga, kinuha lang namin yung alignment ng makina. So, dito, sakto yung manifold natin. Ganyan din yung clearance sa big body, oh. Sa Corolla. Maganda. Ayos. So, yung talangka, nalinisan na rin. Maganda rito, wala na itong support. So, makakapaglinis na ako maigi rito. After work, lagi nating nililinis yan. So, ito, nakaporma na yun sa transmission support. Dito naman kami gagalaw. Sa Lunes na. Pahinga tayo pag linggo. Lord's Day yan. Tapos headers, papasadya tayo. Ito yung talangka, mga kaibigan. Ayan, oh. Hahahay! Nalinis na. Pupwesto na natin, pati preno. Laki, oh. Mas malaki na siya kaysa doon sa Alto. Sigurado, kayang-kaya na to. Tapos makapal pa yung rotor. Re-replace ko na lang. Mukhang bago ito, yung kintab, eh. Kinalawang lang. Resurface, overhaul tayo ng caliper, repair kit, then brake pads, bago, putol ng axle, dugtong ng axle, palit tayo ng coilover para mas maliit na yung dito kasi maliit lang yung lagayan natin ng shock tower dun. Maliit lang yung bilog, ayan, oh. So magko-coilover tayo. Hanap tayo ng maliliit. Siguro mga pang Honda. Pwede. O kaya yung mga ibang brand. Kahit mga pan Toyota, basta pag nag-coil over ka na, payat na yun, eh. Hindi na siya kasing taba nung dati. So yan. Lapit na to. Siguro sa Lunes, start na to. Abangan nyo na lang, mga kaibigan. Ito na, pagtatapos ng day 3 natin, maglilinis na kami. Bye-bye!